Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Batiin nyo nga po yung katabi nyo, sabihin nyo magandang hapon. Good afternoon po, good afternoon. Ayan, tayo po ay... Ayan, at nakakatuwa po kasi alam nyo po, nakikita po ng Lord ang inyong mga puso ngayong hapon. At ngayong hapon po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa pamilya. Tayo po ay nasa home ministry ngayong hapon, no? At ang ating pong pag-uusapan ay Love celebrates godliness, or ang pag-ibig ay nagdiriwang sa kabanalan. Amen. At bago po tayo mag-umpisa, alam niyo po sa mundong ginagalawan natin na, ayan, okay na po tayo? Okay na po? Ayan, so bago po tayo ulit magsimula, alam niyo po sa mundong ginagalawan natin, napakarami pong opinyon. Naniniwala po ba tayo dyan? Napakarami pong pwedeng sabihin ng ang mga tao sa paligid natin. Tama po? Marami pong side comments ang mga tao patungkol sa iba't ibang bagay or issue sa lipunan. At minsan nga po, may maririnig tayo na akala natin tama, pero hindi po yun ang katotohanan. Tama po? Naniniwala po ba tayo dyan? Amen? Kasi, ayan, kailangan po nating kasing maintindihan na ang perspektibo po ng Diyos at ang perspektibo po ng mundo ay magkaiba. Amen? Pwedeng tama sa mundo, pero hindi yun ang katotohanan sa Panginoon. Pwede pong tama sa Panginoon, pero hindi po tinatanggap ng mundo iyon. So makikita po natin na ang opinion po, ang opinion ng mundo ay magkasalungat. Hindi sila magkakasundo kahit kailan pa. At ayun nga po, no, katulad ng sinabi ko kanina, marami pong gustong sabihin ang bawat isa. Kasi lalo na po sa panahon natin ngayon na tayo po ay may freedom of speech. Tama po? Sino pong may freedom of speech? Taas ang kamay. Amen. Ang freedom of speech po, tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na magsabi kung ano yung nasa loob natin, kung ano yung gusto nating sabihin. Pero, nangyayari po ngayon is nagiging pass yung freedom of speech para magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Yung mga bagay na, hindi naman po siya masama, no? Yung freedom of speech or yung kalayaan natin. Pero ang nagiging masama po doon is, yung minsan meron po tayong mga opinion na naririnig or minsan meron po tayong mga hinuha na sinasabi natin na taliwas po sa sinasabi ng Panginoon, na taliwas po sa katotohanan. Amen? At ayun po, no, minsan po may mga naririnig pa tayo na hindi po tama at karapat-dapat sa paningin ng Lord. Ano po ang isang example niyan? Katulad po ng white lies. Tama po? Naniniwala po ba kayo dyan? Kasi ang perspektibo po ng mundo sa white lies, okay lang yan, para naman sa ikabubuti yan eh. Tama po? At nakikita natin na yung mga maling bagay nagiging tama sa mundo. Tama po ba ang magsinungaling? Tama po ba ang magsinungaling kahit mabuti yung dahilan? Hindi po. Yun po ang tatandaan natin na kahit ano pa po yung dahilan natin para gumawa ng isang bagay na mali, hindi po siya magiging tama sa paningin ng Panginoon. Amen. At alam nyo po, may nabasa po ako sa Facebook. Ang sabi doon, isang lalaki nahuli ng hold up ng isang convenience store. Sabi sa Facebook post. At alam niyo po, dumaan po ang maraming panahon, yung manager po ng convenience store na yon, nag-post siya sa Facebook, pinost yung mukha yung mukha nung nang hold up. At nung nahuli po yung nang hold up, bali may tanong po, 'di ba? Bali in-interrogate siya ng pulis. Ang sabi, bakit mo nagawa 'yon? Kasi umami naman yung lalaki na nang hold up talaga siya. Pero ang sabi niya po, kaya ko lang naman yung nagawa kasi may sakit yung anak ko at kailangan ko siyang ipagamot. Tapos tumingin ako sa comments, ang sabi ng comments, a father's love is an undying love. Tama naman po, tama po. At ang sabi pa doon ng isa, ang pagmamahal talaga ng ama ay walang katulad. Ang nakita ko po doon, minsan niro-romanticize natin yung maling gawain kasi tama yung dahilan. Tama po? Pero lagi po nating tatandaan na once na mali ang iyong ginawa, mali iyon sa paningin ng Panginoon. Ang mali ay mali. Tama po? At ikaw naman po, kasi ikaw naman po. Kasi po, meron din po akong i-share po, no, about po dun sa white lies, no. Natatandaan ko pa po nung bata po ako, nung kagaya ni Shanti, ayan. And then, laki rin po ako sa Bible school.
And then po si mama ko po talaga is talagang kaidaran ko din na talagang active yan sa mga churches. And then, nagkaroon po ako ng project sa school ng electric pan. Alam niyo naman po yun, di ba? And then po, si mama po talaga yung walang pera nung time na yon. And then, sabi ko, sige ako nang bahala ka ako. Gagawa tayo ng paraan. Sabi ko, sige mama. Si papa po talaga is mangingisda. Alam naman po natin pag mangingisda, madaling araw po yan nangingisda. And then sa umaga po, naghahayuma pa ng lambat po yan ng mga sirang isda. And then umuwi na po yan is mga tanghali. Siyempre po, pagod ang papang ko, and then natutulog siya. At ang kanyang pera po, alam niyo po yung nilalagay niya yung paghubad ng pantalon, nilalagay lang niya dyan. And then sa wallet po, ang pera is tuping-tupi. At kung po yun gumusot, alam po na may kumuha. And then po si mama, alam na po yung sitwasyon ng papang ko noon. And then po, kinuha niya po ng dahan-dahan yun kasi po pag once na talaga may tumupi yun, talagang pagbibintangan siya ng mama ko. And then, sa tingin ko po sabi ko, syempre gunagulat siya, yung sumambulat yung pera. And then, syempre po, alam na po natin, laking church, palamura. Si mama po yon kasi po, minura po ako noon. Yung pag talagang ganun siya. Sabi ko, nagulat ako, sabi ko, di ba masama yan? Kasi po, bata pa ako noon eh. Sabi niya, hindi masama to. Mabuti to. Kasi nga, kung hindi ko to gagawin, wala kang project. Sabi ganun sa akin. Siyempre po, as in bata, di ba po, bata po ako. Sabi ko, oo nga naman po, sabi ko nga ganun, Siyempre po, sabi ko, sige, okay lang po yun. Kasi po, para rin po sa ikabubuti ko po, And then po, sabi nga po dito na, malimit po natin narinig na lagi yung sabi nga po ni Harold, okay lang yan, para sa ikabubuti natin yan eh. Pero mali po yun, is the big no. Sabihin po natin, big no. Yan. Talagang mali po yun kasi po, na-realize ko po ngayon na malaki na ako at meron po akong anak, na ipinakita ko po na tayo po maging good example. Gaya po ko na meron po akong kagaya ng anak gaya ni Jacqueline na talagang maliit pa. Talagang hindi ko po ginawa yung bagay na yon. At least tinuro ko po sa mga anak ko na bawal kumuha ng hindi sa iyo. Bawal kumuha ng nakita mo may nahulog, isole. Yung po ang pinalaki ko sa kanila. Kaya po, kasi po yung nagkaroon ako ng sarili ko ng pagrema sa mama ko. Pero hindi na po iyon na ulit. Pinutol ko na po yon. Kaya po, blessed na blessed po ako ngayon sa araw po ng ating White Lies. So, ayun nga po, yung mga ganong opinion po, madalas po nating naririnig na okay lang yan, ayos lang yan. Di ba parang, ang lumalabas po doon is nagko-compromise po tayo or nako-compromise natin yung truth. Kasi gina-justify natin yung maling gawain para lumabas siya as mabuti. Di ba tama po? Pero ang sabi po, kung mali nga yung gawain, kung mali yung ginawa pero mabuti yung dahilan, mali pa rin siya. Kasi kung ang magiging katwiran po natin na okay lang yan, di sana hindi na natin pinababa ang Panginoon si Jesus Christ sa lupa. Tama po? Amen. Kasi okay lang naman pala gumawa ng mali. Ba't nagsayang pa ng 33 years years ang Panginoon sa lupa? Bakit pa? Kasi ang sarap-sarap ng buhay niya doon eh. Di ba? Sabi nga doon, nasa kanang trono siya ng Panginoong, ng Ama. Bakit po siya bumaba dito para tubusin yung mga kasalanan natin? So makikita po natin doon na ang maling gawain po ay hindi magiging tama sa Panginoon. At ang sabi po sa 1 Corinthians 13:6, love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Sa Tagalog po, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ayan, mag-pray po muna tayo. Sige po, mag-pray po tayo. Lord, thank you, O Lord God, Panginoon, Lord God. Kami, Panginoon, ay narito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, O Lord God, sa aming mga pamilya, Panginoon, na ibigay namin, Panginoon, yung nararapat, Panginoon, para sa kanila, O Lord God. Sa iyong mga salita, Panginoon, na ipaliwanag o ipaintindi namin, Panginoon, kung ano po talaga, Panginoon, ang sa tama at sa mali, O Lord God Jesus. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa godliness or sa kabanalan ng Panginoon. At bago po tayo pumunta sa ating topic, meron pong dalawang lesson na gusto pong ituro sa atin ng Panginoon ngayong hapon. Ay, mali. Una po ay influence or ating impluensya. At ang pangalawa ay ang banal na spiritu or ang Holy Spirit. Amen.
So katulad nga po ng sinabi natin kanina, marami pong pwedeng sabihin ang tao at pwedeng maka-impluwensya sa atin. Kaya nga po, patuloy po natin pinapahalagaan ang pagbabasa ng Bible at atong quiet time. Dahil from the moment na isara natin ang Bible, may mga bagay na tayong pwedeng marinig. Pwedeng marami natin makakarinig sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating anak, sa ating kapitbahay. Yun po ang maririnig natin sa mundong ito. Kasi po, lalo na po sa social media po, no? At kung saan-saan pa. At alam nyo po kung ano ang naririnig ng tao, ito rin po yung pwedeng i-adapt natin na sa buhay natin po para sa ating pamilya. Amen. So, pinapakita lamang po dito na marami pong bagay ang pwedeng maka-impluwensya sa atin. Amen. Lalo na po tayo po ay, karamihan po sa inyo ay mga magulang sa isang tahanan. Amen. So, madalas po, marami po tayong, pag sinara natin ang Bible, marami na po tayong maririnig na bagay. Tama po. Kaya mahalaga po na meron po tayong quiet time. At sabi nga po, influence is the new power. Sabihin nga po natin, Influence is the new power. Amen. So kaya kailangan po natin maging masuri or maging matalino sa mga bagay na maririnig at mababasa po natin. Kasi lahat ng ito ay pwedeng makapagbago or makabuo sa ating opinion or sa ating hinuwa at sa ating mga isipan. Amen? At nung grade 12 po ako, naaalala ko po noon, meron po akong teacher sa PPG, which is yung Philippine Politics and Governance. Ang nagtanong po siya, ang sabi niya, what is the most powerful thing that a person can have? At may nagsabi po, ang sabi nung isa, money or pera. Tama naman po, di ba? Kasi hindi po tayo mabubuhay sa isang araw kung wala tayong pera. Amen? May mga nagsabi naman po na talino or knowledge. Kasi kapag matalino ka, magiging madali sa iyo ang mga bagay-bagay. Tama rin naman po. Meron pong nagsabi, fame or yung kasikatan. Kasi ang isang example nga po nito, di ba, yung nangyayari po sa ating government, nahahati po ang mga tao sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcos. Tama po? At nakita natin yung kasikatan nila ay nakakaapekto sa opinyon ng ibang tao. Nakakaapekto sa opinyon ng isang bansa. Amen? Pero ang sabi niya po, mali. Nagulat kami lahat kasi sabi ko, ano kaya yun? Pero ang sabi niya po, sa panahon natin ngayon, ang pinakamakapangyarihang bagay na pwedeng magkaroon ng isang tao is influence or impluensya. Kasi pwedeng maging mapera ka pero hindi ka maimpluensya. Pwedeng maging matalino ka pero hindi ka maimpluensya. Amen? Kasi kapag po tayo ay may kakayahang mag-influence, meron po tayong, pwede po nating manipulahin ang isang bagay or we can gain control of something or someone. Tama po? At kasi po, yung impluensya po ay maipapakita natin on the way we talk, on the way we live, on the way we think. Amen? So, ayan. Kasi po, ang impluensya po ay pumupukaw sa damdamin, sa isipan at sa pamumuhay ng isang tao, papunta pa sa isang tao. At alam nyo po, ang isang example po ng influence ay yung mga tradisyon at kultura. Tama po, yung mga pamahiin natin dati. Amen. Sino pang may mga pamahiin dati? Taas ang kamay. Ngayon po, wala na. Tama po? Ayan. So, ano yung isang pamahiin na naaalala mo dati nung bata ka pa? Actually, dalawa to no? Opo, dalawa po yung sa akin. Kasi po yung pag may nakakita kang pusang itim, mamalasin. Yung po yung kawawa naman po yung pusa, no? Siyempre po sa kulay niya po, mamalasin talaga. At saka po yung pangalawa, yung bawal maligo pag may patay. Yung po yung aking kawawa naman po yung mga nakikipaglamay, no? Mabaho tayo. Parang mas nauna ka pang bumaho doon kaysa sa patay. At alam nyo po, yung sa pamahiin na yon, alam po natin na wala pong sapat na ebidensya para paniwalaan yung mga bagay na yon. Amen? So, ibig sabihin po nito, kaya po nating maniwala kahit walang sapat na ebidensya. Amen? Sabi nga po, pinaniwalaan natin kasi narinig natin or nakita nating pinapamuhay ng ibang tao. At ang sabi po ni Stephen King, we never know which lives we influence or when or why. Amen.
At alam nyo po, kaya natin pinag-uusapan ang impluensya po, no? Dahil isa tayo sa mga role model na pwedeng tignan ng ating asawa at mga anak. Kasi tayo po yung madalas na nakakasama nila sa bahay. Lalo na po sa mga anak, ang sabi nga po natin na ang magulang, ang first teacher at sa bahay, unang matututo ang mga bata. Kaya kailangan natin mag-ingat sa ating mga sinasabi dahil pwede itong makaapekto sa opinion at pamumuhay ng ating mga anak. Totoo po yun, no? Kasi po, bilang isang magulang at bilang isang tayo po yung magiging unang magtuturo sa ating mga anak. Kasi po, kung ano yung bunga, siya rin po yung puno. Kasi po, no, sabi nga po ni Pastor, nung last, kailangan po tayo, hindi tayo mabunganga. Kailangan po tayo magbunga. Kailangan po talaga magbunga yung natin na, opo, lumaki tayo sa mga influence na mga bagay na sa culture natin, pero yung bago na ang ipapaano natin sa mga anak natin, yung na po yung nakagisnan natin, yun na po, hindi na po natin kailangan ipaano sa mga bata, kung na po yung bago, para po maunawaan din po ng ating mga anak. Amen. At alam nyo po, lalo na po sa mga anak natin, ang anak nyo po, kasi wala pa po akong anak. Sa mga anak po, alam nyo po, ang mga bata po, madali po silang maimpluwensyahan. Tama po? Madali po silang maniwala sa mga bagay-bagay. Lalo na po, kapag ang nagtuturo ay kanilang mga magulang. Kasi doon po sila nanggaling, or yun yung mga taong palaging nakikita nila sa bahay. So, kailangan po nating maging maingat sa ating mga pananalita, maging maingat po tayo sa mga bagay na sinasabi natin. Kasi alam nyo po, dun sa lugar po namin, tuwang-tuwa po yung mga tao kapag yung anak nila nakakapagmura. Mga pa lang po yun 2 years old, 3 years old. Parang, alam nyo po yun, parang, ang galing-galing mo naman, nakakapagmura ka na. Alam nyo po yung G-word, basta yun. Parang ang galing-galing naman, parang proud pa sila na nakakapagmura na yung anak nilang bata. At alam nyo po, kaya po natin pinag-uusapan ng impluwensya. Kasi isa po ito sa aking patotoo. Alam nyo po, ako po ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Ako po ay lumaki na si Lola po, pati si Mama ay masipag sa simbahan. Ano ba ang pangalan ng church natin dati? No? Spirit and Truth. Si Sa Pastor June Ayun. Encarnado. Jun Ergarna. Doon po yung church po na yun ay sa tapat lang po ng Divine Will. Divine Will po. Medyo tago po yung simbahan na yun kasi konti lang po yung umaaten. So, ako po ay laking Sunday school ng mga panahon na yun. Ako po ay mga 4 years old, 5 years old, ganyan. At alam nyo po, sa sobrang sipag ng lola kong umaten, sa sobrang masigasig niyang pumunta sa simbahan, alam niyo po, may pagkakataon pa po na namumura niya kami ni Harvey kapag ayaw naming magsimba. Totoo po yun. May mga pagkakataon po na nagagalit siya. Partida Sunday yun, magsisimba siya. Nagminumura niya kami kapag, hoy, ikaw! Toyo ka na dyan! Ganon siya. Parang bubungangaan niya kami pag ayaw namin magsimba. At alam niyo po, yung influensya pong iyon, hindi po yung pagmumura ha, yung influensya pong pagiging masipag sa pag-attend, yun po ay nakatulong sa akin ngayon. Kasi from the moment on, nung bata pa lang po ako, naitanim na po sa akin kung sino po ang Panginoon. May naitanim na po sa akin na ang Diyos ay ang Panginoon ng lahat ng bagay. At ayun, kaya pinagmamalaki ko po na sabihin na ako po ay hindi po dumaan sa mga testimony nagkasakit, hindi po ako dumaan sa testimony may kailangang mangyari sa aking matindi para lumapit ako sa Panginoon. Kasi ako po ay naimpluwensyahan ng aking mga magulang para kilalanin ng Panginoon. Amen. So back to the topic po tayo, no? Tayo pong mga nakakakilala sa Panginoon, tayo pong lahat, 'di ba? Parang karamihan po sa atin ay nag-i-struggle po tayo na dalhin ang ating mga pamilya sa simbahan. Tama po? Kasi kadalasan po tayo po yung minsan tayo po yung nagkakaroon ng problema. Bakit po nangyayari yung mga ganong bagay? Kasi tayo pong mga nagsisimba, tayo pong mga nakakakilala sa Panginoon, ang pwedeng magpakilala sa Diyos sa ating pamilya. Pero tayo rin po ang pwedeng makasira sa image ng Panginoon. Naniniwala po tayo dyan? Amen? Kasi tayo po yung pwedeng makapagdala sa kanila sa simbahan, pero tayo rin po ay
tayo rin po yung pwedeng maging dahilan para hindi natin sila madala sa simbahan. Amen? So, bilang isang mananampalataya po, dapat nating suriin ang ating mga sarili. Kasi po, ang sabi po dito, love celebrates godliness. So, magsisimula sa ating mga nananampalataya ang pagiging banal bago natin siya ma-share sa ating mga pamilya. Amen? Kaya sa mga nag-i-struggle po na dalhin ang kanilang pamilya, manalangin lamang po tayo. Suriin natin ang ating sarili kasi naniniwala po ako na kalooban po ng Lord na dalhin ang ating mga pamilya sa simbahan. Amen? Amen. So ako po, may patotoo din po ako dyan. Puta ko po, talagang dinala po ako ng anak ko dito and then gusto ko po, yung asawa ko po ay maidala dito. And then, syempre nga po, sa prayer, at saka po sa pagiging nakikita sa example sa ating nilalakad, talagang doon natin malalaman talaga kung talagang ang ating mga asawa ay talagang hindi mag-aatubiling talagang magsisimba sila, no? Ako po talaga, yung asawa ko po talaga ay lihintimo na isa siyang Katoliko. Puro po yun. At saka lagi po kami nagbabatihan noon ng mga ganung mga word. At saka nakakapagtaka po talaga na meron po siyang word na pinangahawakan sa Bible. Yung, di ba sinabi sa Biblia, ganun po sabi, di ba sinabi sa Biblia, lalaki, pagsilbihan mo, ay, may mali po ba yun? Magsabit ang asawang babae Magsabit ang babae sa asawang lalaki. So ako po yung minsan talagang first time ko pa lang yun kasi wala pa ako masyadong alam nun. Talagang nakikipag-awayan ako sa kanya. Pero mali pala yun. And then po, sabi ko, sige na, panalo ka na. And then although na tumating na talaga ako sa prayer ko, talaga siya, hinimo ko siya. Talagang ang Lord pag kumilos, talaga't gagawa ng paraan kung gugustuhin natin. Sa atin kasi manggagaling ang mga bagay na iyon, no? Amen. Kaya po, at ang sabi po dito, ang pag-ibig ay higit na nagagalak sa mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Katulad ng pagbabasa ng Biblia. Ginagawa po ba natin yung pagbabasa ng Biblia? Amen. Yung pag-aatay ng cell group. Tayo po ba yung mga sarili ng cell group? Active po ba? Amen. Lagi po sinasabi ni Pastor yan, laging active ang ating cell group, no? Pati yung mga sa church activities, no? At higit sa lahat po yung ating panalangin, no? At kung ano-ano pa mga nagawain sa church, no? Kapag po natin ito ipinamulat or atin po ito sinunod, tiyak yung mga ginagawa at mga pangangailangan natin, talagang matutupad po. Pag tayo nag-seek sa Lord. Sabi nga po doon sa 1 Corinthians, yun nga po, no? 36. Yung number 1 po doon, love those not rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth. Sa Tagalog po, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Hallelujah! Sino po ba yung katotohanan? Siyempre po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po siya talagang, siya yung ating buhay no po, ang katotohanan at spirito at ang katotohanan. Amen. So, ayan, kasi palagi po nating sinasabi na, lagi po natin dinedeclare, di ba, na ang Diyos ang maging sentro ng aking pamilya. Amen? Lagi po natin dinedeclare yan na ang Diyos ang maging pundasyon ng aking pamilya. Pero lagi po nating tatandaan na kapag ang Diyos po ang nasa gitna ng ating pamilya, wala pong bagay na mahirap sa atin. Amen? At alam niyo po ba yung love triangle po ng mag-asawa at ng Panginoon? Bali, ang nangyari po kasi doon is Jesus is the head, tapos asawang lalaki at asawang babae. So nakita po natin na mahalaga po na ideklara natin sa ating buhay na kapag nagpakasal tayo or kahit sa bahay natin na maging sentro ang Diyos ng ating pamilya. Amen? Kasi lalo na po sa mga pagdedesisyon. Tama po? Isa po ito sa mga struggle ng mga pamilya, yung pagdedesisyon. Kasi when it comes to decision making, lalo na sa pamilya, may sasabihin si mama, may sasabihin din si papa, yung mga anak. Siyempre, kapag andun pa yung mother-in-law mo, may sasabihin din siya. Or may sasabihin din yung kapatid mo. Tama po? Pero lagi po nating tatandaan na kung ang Diyos po ang sentro ng ating pamilya, wala pong magbagay na magiging mahirap sa atin. Amen? Lalo na po sa mga pagdedesisyon. At alam po natin na ang Diyos po ay laging tama.
Amen? So kapag siya ang naging sentro ng ating pamilya, lahat po ng pagdedesisyon natin, makaka-assure tayo na tutulungan tayo ng Panginoon na maging tama ito. Amen? At ang sabi po sa John 14:16, At hihingilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isa pang patnubay na sa inyo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Ang binigay po ng ating Lord, alam niyo po kung ano yung binigay ng Lord sa atin, yung bago po siya mawala, yung Holy Spirit po. Nasa atin na po yung Holy Spirit. Ito po yung tinutukoy na yung binigay ng Ama para sa atin, yung Holy Spirit, na kung paano natin to ikilos o kung paano natin to isasagawa. Kasi po, binigyan po tayo ng free will ng Lord po, no? Kasi po, ang will po nyo na malalaman kung talagang ang Holy Spirit, kung paano natin ito pakikilusin. No po, no? Kasi po, either nasundin mo yung iyong flesh body or talagang susundin mo yung Holy Spirit sa'yo. Kasi po, yung flesh body po, pag nabubuhay po sa atin yan, ang Holy Spirit po, hindi po natin ito makakausap. Hindi po natin ito madadala. Kasi po, buhay tayo sa ating katawan eh. Pero po, pag tayo po talaga nagsik sa Lord, at ang ating katawan is talagang wala na to, patay na, talaga po ang Holy Spirit po, asahan po natin, makakausap pa po natin iyon. Kasi po, yung po ang binigay ng Lord sa atin eh. Yung po yung dapat natin pinanghahawakan po. Amen. So nakita po natin dito na naka-underline po yung word na patnubay. Sa iba pong translation, ang sabi po dyan ay tagatulong. Tama po. At tayo po ay nasa Holy Spirit na, by the way. At nakita po natin doon na kung may tagatulong, ang isang bagay po ay magiging madali. Amen? Kaya nga po sinabing tagatulong eh. Kung hindi po pala siya makakatulong, dapat di na natin siya tinanggap. Amen? So nakita po natin dito na ang Holy Spirit po ay tutulong sa atin. Kung gusto po nating tumulong ang Holy Spirit sa ating pamilya, matuto po tayong lumakad sa kabanalan ng Panginoon. Amen? At ayan, so ang sabi nga po dito, mahalaga po ang banal na spirito sa bawat pamilya kasi ito ang tagatulong natin. So ibig sabihin, magiging madali po ang lahat ng bagay sa atin. Amen. Balik po tayo sa 1 Corinthians 13:6. Yun nga po, no, doon nga po doon sa hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalag ang katotohanan. Sa mga mag-asawa, mahalaga na maging sentro ng pagsasama ang kabanalan at ang katotohanan. Mahalaga po na pinagdiriwang natin ang kabanalan ng Diyos sa mga relationship natin. Iyon dapat ang nagbibigay lakas at tatag sa pag-iibigan natin. Dapat hindi po tayo natutuwa sa mga bagay na makamundo or sa mga bagay na alam nating madudungi sa kabanalan ng ating Diyos. Amen. So, at gusto po ng Panginoon na maging bukas po ang ating mga isipan ngayong hapon. Amen. Tayo po ay open-minded, tama po? Amen. Kasi po ang pag-uusapan po natin ngayon ay medyo medyo tabu or hindi po siya madalas pinag-uusapan sa simbahan. At ito po ay patungkol sa sex. Kasi po dahil nga po, 'di ba, ang pinag-uusapan po natin ay love celebrates godliness. Amen. Kasi ang sex po ay nasa laman, tama po. At ang naniniwala naman po ako na ang sex po ay pinagkaloob ng Panginoon sa mga mag-asawa, tama po. At tuwing gabi po kasi bago po ako matulog, nakikinig po ako ng isang ng podcast. At sa podcast po na 'yon, para po siyang papadudot style. Alam niyo po, may magtatanong tapos sasagutin niya yung mga tanong. At 'yun po ay isang Christian podcast. Ibig sabihin, yung mga tanong natin as sa pananampalataya, kung ano ang Panginoon ay sinasagot niya. At may isa pong nagtanong doon, ang sabi doon, okay lang po ba? Kasi mag-asawa naman po kami naman po ay kinasal. Pero kapag nagsisex po kami, gumagamit po kami ng mga sex toys. At nakita ko po doon, nagrema po siya sa akin. Ang nakita ko po doon, nadudungisan po natin yung sanctity of sex kapag ginagawa po natin yung mga ganong bagay. Amen? Kasi naniniwala po ako na ang sex inside the marriage ay dapat maging malinis. Tama po? Hindi po ito nagiging pleasurable lang sa atin, kundi ito po ay nagiging nagsusulong din ng kabanalan ng Panginoon at ng pagiging malinis. Amen? At alam niyo po, isa pa pong naging tanong doon, kasi ako po ay may isang kaklase nung grade 12. Bali, po siya, medyo matanda na po siya, mga 21 na po siya. At
Bali, meron po siyang ka-live-in partner. Ang sabi niya, kasi parang, bali, ano po yun bali, meron po kasing isang subject sa school na per deb, kung saan aaminin mo yung mga ginagawa mo lately. At ang sabi niya doon, yung gusto niya raw pagsisihan is yung kapag nagsisex sila nung partner niya, nanonood sila ng porn while doing that. So nakita natin na ang porn po ay kasalanan. Uma-agree po ba tayo dito? Ang pornografiya po ay isang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kasi uulitin po natin na ang sex po ay isang malinis na handog ng Panginoon para sa mga mag-asawa. Hindi po ito ginagawa outside the marriage, kundi inside the marriage lamang. Amen? Kasi po, kung ginagawa po natin yung mga ganitong bagay, unti-unti po natin kinukulong yung ating sarili sa isang kasalanan at sa isang kamalian. Amen? Kasi sobrang applicable po nito sa mga mag-asawa, lalo na po sa pananampalataya. Amen? Kasi prone po ang mga mag-asawa sa ganitong bagay. Kasi syempre, sabi nga po natin kanina, na essence po ng marriage ay sex. Amen? So, at naniniwala po ako na ang sex po ay plano ng Panginoon kasi sabi niya kila Adam and Eve, humayo kayo at magpakarami. Amen? Pero ang sex po ay dapat ginagawa inside the marriage at dapat po nagiging respectful po ito hindi lamang sa ating partner kundi sa harapan ng Panginoon. Amen? So kung gusto po natin na maging healthy ang ating sex life, hindi lamang po sa asawa natin, ay dapat magalang po natin ang ating mga partner at ang Panginoon while doing that. Amen? Kasi ang standard po ng Panginoon when it comes to holiness at godliness ay hindi lamang po sa ating pangangatawan, kundi ito po ay nasa ating isip. Amen? Ang pagiging banal po ay hindi lamang sa ating mga gawa, kundi sa laman ng ating puso at isipan. Amen? Kasi katulad nga po, di ba, lagi po nating sinasabi, sumasama lamang po ang banal na spiritu sa mga taong malilinis or nilinis na. Amen? Amen. May tanong lang ako, anak, no? Kasi nag-ano rin sa akin to, no? Di ba, ang Lord is talagang malinis. So, sabi mo nga na hindi sumasama ang Lord sa mga marurumi. Gaya po natin, tayo'y marumi. Ang tanong ko lang po doon, bakit po kailangan sinisiksik ng Lord ang sarili niya para sa atin na tayo'y mga marurumi? Yun po yung tanong ko. Bali yung tanong, yung salita po kasi na yun is applicable lamang po sa mga taong nananampalataya at naniniwala na sa Panginoon. Amen? Kasi naniniwala po ako na hindi po tayo baboy. Yung mga baboy po na sa farm. 'Di ba? Kasi ang baboy po, kapag nilinis po siya, babalik ulit siya sa putikan. Tama po? Amen. At ang Diyos at ang tao po ay hindi pwedeng magsama kung yung tao ay marumi. Tama po? Hindi po pwedeng ipagsama ang puti sa decolor kapag naglalaba. Amen? So yung ganong konsepto po ay pumapasok lamang sa mga taong nilinis at nanampalataya na sa Panginoon. Hindi po doon sa mga nawawala or sa mga lost. Kasi paulit-ulit po nating sinasabi na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, naniniwala po tayo na ang mga kasalanan natin ay pinatawad na ng Panginoon. Amen? So doon lamang siya pumapasok. Okay. Ayan. Sabi nga po nito, no, sa ating main verse na hindi nagagalak sa kalikuan. Ibig sabihin, hindi tayo nakabase sa ating asawa o sa ating mga sarili, kundi nagagalak tayo sa katotohanan. Sino ba naman ang katotohanan? Siyempre po, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Babase po tayo doon hindi po kung saan lamang po. Amen. So katulad po ng ginawa ni Pablo sa Roma 16:19, ang sabi po diyan ay, balitang-balita sa lahat ang inyong katapatan sa pagsunod sa Panginoon at nagagalak ako dahil diyan. Ngunit gusto kong maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang alam sa paggawa ng kasamaan. So pinapakita po dito na alam po ni Pablo na kung gugustuhin nating isik ang kagalakan, isik din po natin ang kabanalan at ang pagkalinis ng Panginoon. Amen? Kasi ang nasa Diyos po ang tunay na kagalakan. Amen? So kung sa pamilya po natin, gusto po nating magkaroon, or kung dinedeklara po natin na Lord, magkaroon po ng kagalakan ng aming pamilya, ideklara din po natin na lumakad po ang ating family sa holiness, sa katwiran ng Panginoon. Amen? At ang sabi pa rin po dito ay, maging
ang pagiging matalino po tungkol sa kabanalan habang inosente or ignorante tungkol sa kasalanan. Ito po ay tungkol sa pananatiling walang bahid at hindi po tayo nagko-compromise sa mga maling gawain. Amen. So ang encouragement po ng Lord ngayon ay, una, huwag tayo maging enabler. Ang enabler po ay, lalo na po sa ating pamilya, no? Ang enabler po ay, halimbawa, yung anak mo gumagawa ng alam mong hindi tama, pinoprotektahan mo pa, ay hindi, okay lang yan. Diba? Huwag po tayo maging ganon. Amen? Sabi nga po natin kanina na ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Ang mali ay mali. Amen? So, ipag-pray po natin na ang pamilya, lalo na po ang mga magulang, na tumayo po sa authority at huwag po tayo maging enabler sa mga bagay na mali. Pangalawa, And then po, ang pangalawa po, yung magkaroon tayo ng family altar. Napaka-importante po ito sa ating pamilya na upang sabay-sabay lumago sa kabanalan at katwiran ng ating pamilya. No po, no, dapat po ay, pagka tayo nagkaroon ng family altar, dapat po araw-araw po, no, para po maano po natin na ang pagkilos ng Lord talaga. Kasi po, meron tayong mga problema o anong mang bagay, araw-araw. Kaya dapat po makipag-usap tayo sa Lord sa family altar. Araw-araw din po natin to gagawin. amen. So, maging encouragement po na ang family altar po, kahit hindi po siya araw-araw, at least nag-meet po tayo ng ating family para manalangin at ang family altar po ay ang goal po nito ay sabay-sabay pong lumago ang ating pamilya sa kabanalan. Amen? So, nais po ng Panginoon na araw-araw nating gawin ito kasi araw-araw pong may battle. Tama po? Araw-araw pong may pinagdadaanan ng ating pamilya. So, mahalaga po yan. Ang pangatlo po ay huwag mag-compromise sa mga bagay na ginagawa natin dati. Sa halip, matutong tumalima sa kung ano ang totoong disenyo ng Diyos. At ang pang-apat po, umayon sa perpektibo ng Diyos ang ating pananaw patungkol sa tama o mali. Amen. So, ang mga bagay po na ito ay makakatulong po sa atin upang lumago ang ating pamilya sa kabanalan, upang matuto po ang ating pamilya na lumakad sa katwiran ng Panginoon. Kasi uulitin po natin na ang pinag-uusapan po natin ay love celebrates godliness or holiness. Amen? So, ang mga bagay po na ito ay makakatulong sa ating pamilya para sabay-sabay po tayong lumago sa kabanalan. At ang ating love there po ngayon ay Yan. Maghanap ng isang tiyak at kamakailan lamang na halimbawa na nagpapakita ng iyong asawa o anak ng Kristiyanong katangian at i-appreciate sila para mapapansin nila. So, ibig sabihin po nito ay mag-search po tayo sa mga bagay na nangyari last week, kahapon, nung makalawa, at tignan po natin kung yung nanay ba natin, tatay ba natin, anak ba natin, ay nakitaan natin sila ng isang Kristiyanong katangian para i-appreciate natin sila sa mga bagay na ito. Amen. So, tawagin po natin si Pastor. Amen.